Hello guys! Welcome to my channel! So ayun na nga guys, isi-share ko sa inyo. Nangyari ito ng Friday, kaso lang wala akong time, medyo busy ako. So ngayon ko i-upload. Pagkagising ko dating kasi masakit yung ulo ko, nag-message naman ako kay amo, sabi ko baka malate ako. Kasi usually gagising ako is mga 5:30, nag-uumpisa na ako. Kasi nga grabe ang kalat sa bahay, pero hindi ko naman expected na ganun talaga kakalat, dahil usually naman may dalawang basurahan na nilagay ako sa sala, sa sala at isa lang din sa kainan nila. So hindi ko expected na ganun ang mangyayari. So ganito yun, gumising ako around 7:30 kahit masakit yung ulo ko kasi mano na naman yung migraine ko. So sabi ko sa kanya, iinom lang ako ng gamot. Mga 5:30 lang nag-message na ako sa kanya sa WhatsApp, and sabi ko nga malate ako ng trabaho kasi yung migraine ko sumakit. Tsaka kailangan ko lang mag-take ng gamot and rest for 1 hour, and then tapos na yun, mawawala na yun. Hindi kagaya dati, kasi dati wala naman akong gamot, pero ngayon may gamot ako. So pag tinake ko yun, and then i-rest ko lang yun, ipipikit ko lang ng mga 1 hour, and after that mawala na. So ganito na, pagka 7:30 bumangon ako, nagbihis, of course nagilamos, nag-toothbrush, hindi ako naligo. So ayun na guys, at ang nangyari pagkalabas ko ng kwarto, pag ang bumulaga talaga sa akin guys, Diyos ko, gusto ko na lang umupo sa gilid at umiyak. Why? Di ba nila naisip na yung katulong nila mag-isa lang, yung napapagod mula 5:30 hanggang 10 o'clock, dire-diretso ng trabaho yun. Buti sana kung hindi ko ripot yung amo ko at ang daming pagkain, kung hindi late magpasahod. Dati naman hindi naman siya late magpasahod, ano na siya, on time talaga siya magpasahod. Ngayon lang yan nangyari, mag-3 months na yung late na late siya nagpapasahod. Tsaka wala na kami masyadong pagkain dito. Bibili ng kamatis 2 piraso, bibili ng sibuyas 4 na piraso. So yun nga guys, so sabi ko, ganito ba talaga? Kasi patapos na ako ng kontrata ko. Yung kontrata ko is 2 buwan, kalahati na lang, and then tapos na ako. And then alam niya siguro na hindi na ako babalik, kasi noon sinabi ko naman sa kanya. And then aside from that is nagpabalik kasi ako ng agency when nag-iisang taon ako dito. So siguro expected niya. And then sa akin, sa sarili ko, sabi ko i-open ko sa kanya na malapit na matapos yung kontrata ko, and then gusto ko na mag-exit kasi matatapos ako by March 20, and then I want it na mag-exit ako is March 25 or 23, ganun. Kahit kasagsagan ng Ramadan, kasi pagod na talaga ako mag-isa lang, and then wala talagang pagkain kahit kape. So ayun na guys, back to my story. I-share ko sa inyo. Gawa? So ayun, dumating yung alaga ko, baka nakita ng video ako. So ayun na guys, isi-share ko sa inyo yung nangyari yung nakaraan na Saturday, kasi may sakit yung mga anak niya mula nang nagbakasyon or nagpunta ng Saudi Arabia, dahil nag-umrah, ewan ko ng pangalan nun, doon sa Saudi, sa Makkah. And then pagkagising ko mga 5:30, paglabas ko, kasi usually ang ginagawa ko is bubungad talaga ako, pupunta agad ako sa sala kasi kukunin ko yung pinagkainan nila kinagabihan, and then kukunin ko yung mga madumi-dumi nila. So guys, hindi ko talaga matansya, grabe, as in, panoorin nyo yung video ko. So ito na nga guys, ito yung nadatnan ko nung umaga ng Friday. Grabe guys, yan, nilagay naman sa basurahan, pero tingnan nyo naman yung ibang mga clinics kung saan grabe kadumi-dumi, ganyan sila. Akala nila siguro yung katulong nila is 10. Ayan, malaki naman yung basurahan. Ewan ko ba kung talagang nilalagnat sila pag hindi napasok sa basurahan. Tingnan nyo nga yan kung ano, kadugyot-dugyot. At alam nyo ba kung saan niya pinunas yan? Pinunas niyan sa mga sipon nila, kasi nga sinisipon sila dito lahat. Ayan, tingnan mo naman kung gaano sila kadugyot dito. Ayan, kaya ito yung problema ko dito. Tsaka yun tingnan mo sa labas, pinagtatapon yung mga plastic na cup.
Yan, kailangan ko pang linisin dyan sa labas. Ewan ko ba ito mga kadugyo to na sasakit talaga yung, ay, ewan ko. Minsan naiinis na napapaiyak na lang ako pero wala akong magawa eh. Parang mahirap sa kanila magtapon ng basura dun sa lalagyan. Pwede naman, hindi naman sila maliit na bata. Malaki na naman sila. Ay, Diyos ko, tingnan nyo. Ay, Lord, ang hirap talaga maging katulong sa bansang Arabo. Ibang-iba talaga sa atin sa Pilipinas. Diyos ko, sa kanila dito kasi ano sila, kasi may katulong sila. Hindi naman sa ganun kung talagang ano ka sa katulong mo. Nag-iisa lang yung katulong mo, sana naisip mo din. 'Di ba? So, ayan. So, ang gagawin ko, mag-uumpisa na naman ako liligpitin to. Tsaka kailangan ko pang magluto ng breakfast nila. Grabing trabaho. Tingnan nyo, ang dumi-dumi oh. Pwede naman itapon yan dyan. Nagkalat na. Ay, Diyos ko Lord. Pananiwan ko na lang. Talagang ewan ko na lang talaga. Sabi ko nga, konting tiis pa. Konting-konti na lang. At malapit na maubos yung pasensya ko. So, ayan, maglalagay ako ng gloves. Kasi nga, yung mga tissue or yung mga clinics is pinag-anuhan nila yan ng mga sipon nila. Kaya andudumi. Kaya yung mukha ko hindi ko mapinta dyan. Diyos ko Lord. Yan, umpisahin na natin pulutin yung mga madudumi nila. Kaya sabi ko sa inyo, yung nagbabalak na mag-upload dito sa bansang Arabo, sa Middle East, asahan yung ganun, yung mga pag-uugali nila. Ano sila, bulag sa lalagyan ng basura. Kada singa, tapon sa baba, kada singa, tapon sa baba. Ewan ko sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, pag wala silang katulong, parang basura yung bahay nila, nangangamoy, mag-ano talaga. Diyos ko Lord. Ayan. Gamit ako ng clinic dyan kasi may sakit. Yung madumi talaga yung ano. Ganyan naman ako, naglalagay ako. Kasi ano yung pinagtatapon nila, ang dumi mula sa bunganga nila, mula sa sipon nila. Diyos ko, sabi ko, kunting tiis na lang talaga. So, ayun na nga, inisa-isa ko pulot yung mga anuhan nila ng tissue ng mula sa bunganga at ilong nila. Hindi na ako gumamit ng walis dyan. Saka walis, wala kaming vacuum eh. Tingnan mo, wala kaming vacuum. Dapat naisip nila. Wala kaming vacuum. Ayan, kung gaano karumi ang world. Diyos ko Lord, konting tiis na lang. At matatapos na rin si Inday nyo. Sakit na ng katawan ko, sakit ng ulo, sakit ng katawan. Kaya tiis-tiis lang. Kunting-kunti na lang talaga. Ubos na ang pasensya. Lords. Kaya doon sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Middle East, abay, handa nyo rin sarili nyo.